nagandahan sa outfit ng aming mga abay nung kasal namin, mga kamangyan. Kaya sabihin ho namin sa inyo kung saan ho namin ari pinagawa. For the go! So, ayun na nga niyo mga kamangyan, bago pa nga niyo pala yung kasal, isa talaga sa dapat intindihin ay yung asuotin ng aming mga abay. At ayun, bumiyahe pa ho talaga kami ng Antipolo para nga niyo pumunta dito sa Satin Islay. Before pa lang mga kamangyan, nakikita-kita ko na talaga yung mga gawa nila and super gaganda talaga, alam mo, quality. So yan yung may-ari mga kamangyan, si Ate Jazz at saka si Kuya Rafi. And alam nyo grabe, super babait na mga yan, sobrang humble. Nakita din namin yung mga items na mga naka-display nila and grabe, sobrang gaganda talaga. Madalas talaga supplier sila sa wedding mga kamangyan, sa mga abay. Pero syempre dahil nga sobrang ganda nung kanilang items, ang dami din nabili sa kanila ng mga mahihilig talaga sa mga satin. Tulad ko mga kamangyan, ngayon yung mga pantulog namin na gamit, galing sa kanila, sa Satin Islay. So salamat! So una mga kamangyan, yung sa wedding prep. So isa yan sa dapat maganda din talaga yung suot ng mga abay. Kasi dyan yung mag-picture-picture kayo, ga-video-video kayo. So nag-decide kami na ang gamitin na rin ay yung Satin Islay, yung sleepwear nila. So noong una mga kamangyan, medyo kinabahan ako kasi syempre baka hindi bumagay lalo na dun sa aming groomsmen. Kasi madalas na nakikita ko para mga nakasando, nakashort, madalang yung mga nakapantulog. And nung mismong wedding namin mga kamangyan, grabe, sobrang nagulat ako kasi sobrang ganda. Ang linis nila tingnan, ang elegant. So kung yan yung suot ng groomsmen mga kamangyan, sa mga bridesmaids naman, ayun nga ni Hong, mga robe, and grabe, sobrang ganda din. Parang ang hahat nila, sobrang sexy. Ala, napaka-arte. And hindi lang basta-basta yan mga kamangyan kasi mafe-feel talaga nila na special kasi may nakalagay doon na pangalan nila. Kahit tapos na yung wedding, for sure magagamit nila yan kasi nga may pangalan, ganyan. Dahil nga nagandahan ako sa quality ng satin nila mga kamangyan, nag-decide kami na yung gown, yung dress na asuotin ng aming mga bridesmaids ay doon na rin manggagaling sa kanila. So nag-send kami sa kanila ng mga design, kung anong kulay, and grabe. Mas maganda pa to sa ina-expect ko kasi ang ganda talaga nung kinalabasan. At ang maganda pa doon, nag-suggest pa sila na ito mas maganda tong kulay na ganito. So para hindi mahirapan ang mga bridesmaid, may in-adjust kami. Kumbaga hindi lang basta makabenta yun sa kanila. Ayaw nila yung mapapahiya sila. Gusto nila na maganda yung gawa nila. Kaya sa mga namong problema dyan na hindi pa alam kung saan kukuha ng outfit, ayan, pwede kayong magpa-customize sa Satin Islay. Hindi lang sa wedding, pwede sa mga birthday o kung may mga event kayo, kung ano pang mga party-party yan. Kayang-kaya nila yan kasi sobrang gagaling nila. For the go! And syempre, hindi din magapatalo ang ating groomsmen kasi tingnan nyo naman yung mga outfit nila, talaga sobrang pupogi. So ito naman mga kamangyan, pinagawa ko to kay Kuya Bong Ronquillo. Hindi lang sa groomsmen, pati sa little groom, sa outfit ng mga nanay, ng tatay, pati yung sa abay namin. So sa kanila namin pinagawa. And ang galing nila mga kamangyan kasi parang ilang weeks na lang wedding na namin. So akala namin hindi matatapos, may magiging problem, pero hindi. Sobrang naging smooth yung lahat. Kahit na hindi sila yung nagsukat mismo. So doon kami namangha kasi nung sinukat na ng mga groomsmen, ng mga nanay, ganyan, parang sila mismo yung nagsukat kasi talagang saktong-sakto sa kanila yung outfit. Yung sa groomsmen mga kamangyan, sobrang perfect, ang elegant, ang linis. Yung sa mga nanay, donya. Tapos nung una akala ko hindi mabagay kasi kulay pink, pero sa personal, naku grabe, sobrang bongga. Sa mga abay din, tas yung little groom, sobrang cutie. Kay tatay at saka kay Kuya Eman, para talaga silang bibili ng resort, ng lupa anytime. For the go. Tapos ayun mga kamangyan, bago pumunta ng simbahan, ayan, nagpicture-picture muna dito ang wedding prep sa Marinelli. Dito lang din yan sa Tagaytay. So dito nagpicture-picture ang aming groomsmen at saka yung groom. Ang ganda dito mga kamangyan kasi may taal view. And dito na rin pala natulog yung aming mga groomsmen mga kamangyan para syempre sa mismong araw ng kasal hindi sila malate. Syempre para hindi na-hassle sa kanila mga kamangyan. And dati pag nag-meeting kami about doon sa wedding, so ayun, dito kami nagkakita-kita sa Marinelli. So ayun, kapag nakapasyal kayo ng Tagaytay mga kamangyan, mag-stay kayo dito sa Marinelli kasi ang tahimik lang dito, ang presko. Kasi may swimming pool din diyan, so pwede kayong mag-chill-chill, mag-party-party dyan. And nung araw pala mismo ng kasal namin mga kamangyan, dito na nag-stay yung aming mga abay, lahat ng mga amik-apan. Nung araw ng kasal namin mga kamangyan, talagang punong-punong iring place na to. And ayun, gusto ko lang din pala mag-thank you sa lahat ng makeup artist at saka hairstylist nung wedding namin para sa aming mga abay, sa mga nanay, ganyan, lahat ng mga pwede pang ayusan. Sobrang babait nila. Sobrang gagaling din. Nasunod yung mga gustong look ng aming mga abay. Parang lalo silang nagmukhang artista. Ala, grabe, napaka-arte. And ayun, sobrang dami rin pala nagatanong sa inyo mga kamangyan nung sa aming second outfit ni Kuya Julius nyo nung nasa reception na kami. So yan ay gawa ni Mr. Omar Sali. Ayun, sobrang ganda. And kahit dati pa mga kamangyan, ang dami na niyang nagagawa ng mga unique na mga outfit, ganyan. So sobrang galing din talaga niya. So ayun, grabe, sobrang dami pa naming i-share sa inyo mga kamangyan na pangyayari ng wedding namin. And ayun, hanggang ngayon hindi pa rin nag-sink in, nakasal na talaga ako. Ala, sobrang arte. So yun lang naman mga kamangyan, and i-update ko ulit kayo sa susunod kung ano pa yung mga chika about sa mga pangyayari ng wedding namin. For the go!